based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita nyo some standard or ghost Possible. project doon po? Isa lang ito, may darating pa. Gusto niyo pakita ko. Okay, sir. Pakita niyo nga dito sa screen. Isa lang po ito. Ay, sige. Gusto ko muna liwanagan yung balik nila sa akin na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaamin ko sa amin yan pero wala na kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay lang pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko lang, totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano ang pondo? Liwanagin nyo nga. Ang pondo na binigay. Okay, sir. Ito. Nag-umpisa pa ito 2017. Hindi, result na nito. Bidding po ito. Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017, hindi yung binigay. 100 million lang. Nakuha ng Satrap, 65 billion. So, bidding po ito panalo ng Satrap. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may private. Ito, bawas po lahat to, kontrata ng Satrap. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 24 million, 54. Di wala isang million. Paano mo matatapos yung diversion road na ganun? 2021, walang pondo binigay. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala nang pondo. Paano na itatapusin? So yan, pwede na imbestigan lahat. Pakukulong ko lahat yung mga engineers at Satrap kung may kabukuhan. Yun po, banat nila sa akin, totoo, pirmado ng Public Road and Highway. Nakakuha kami in how many years? 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! Yan ang nakuha namin. Ang estimate, 924 million. Nakuha namin 780. 200 million na bawas. Yan ba kalukuhan? Yan ang kulay na bidding. Yun, tapos na. Kung na tayo ngayon sa Ilocos Norte, sir. Ilocos Norte. Yan. Ito, sa Ilocos Norte, gabi, naghahabol sila ng project ngayon, kasi lang, overtime. Pakita mo yung araw. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito ang napakagandang pag-usapan mga kababayan, no? Manong Chabet naglabas na ng resibo. Resibo na ebidensya, napakalupit, araw at gabi. Kinukumpuni ang flood control na ghost project. My goodness. So kaya mga kababayan, napanood nyo yung preview. Panoorin natin mamaya sabay-sabay yung full video kay Manong Chabet. Kung hindi ka pa nakasubscribe kay Manong Chabet, subscribe nyo na siya. So dito mga babae, dito sa ating vlog, ito ipag-uusapan natin, no? Si Manong Chabet, hindi talaga titigilan itong si Bongbong Marcos. No, ilalabas niya po, iisa pa lang konti, marami pa pong siyang ilalabas na mga ebidensya, mga resibo na magmula doon sa Ilocos ay nandun din yung tinatagong sikreto ni Bongbong Marcos about dun sa ghost project. My goodness! So yan ang napakaganda mga balita. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So itong si Manong Chabet mga babayan ay isang malaking tinik din to kay Bongbong Marcos, no? Kali Tamba. So itong si Manong Chabet mga babayan ay sinusuportahan din niya yung mga kabataan na talagang nag-rally, pinapakita yung kanilang galit sa gobyerno. Nako, paktay. Grabe, no? So, kung mapapanood nyo rin, mapupuntahan nyo yung kanyang page ni Manong Chabet mga babayan. Grabe, no? Hindi pa ito nanalo, pero tumutulong sa kababayan natin. Nagpunta sa mga nasalanta ng lindol na mga kababayan natin.
Oo, meron siya mga bus na talaga naman umiikot, nagpapakain, bibigay ng tulong sa medical, no? Free. Meron silang mga ospital, libre, my goodness, no? Ganyan talaga dapat. Kahit hindi nakaupo o hindi nanunungkulan sa bayan ay tumutulong. Yan ang mga sinusuportahan natin. At dito sa video na to, mapapanood natin mga babayan, nanghihingi ng pasensya itong si Manong Chabet sa mga governors, mayors, dahil napao niya itong mga ito na iboto si Bongbong Marcos. O baga sila ay nabudol po sila lahat sa pamamagitan po ni Manong Chabet ay nasuportahan po itong si Bongbong Marcos. Ito yung pinaka kinagagalit ni Manong Chabet dahil nga daw itong si Bongbong Marcos nung nanalo na ay nagkaroon ng amnesia. Yun ang napakasakit sa puso ni Manong Chabet. Oo, at syempre mga kababayan, sa nakikita po na korupsyon, no? Hindi lang naman siya, lahat naman ng Pilipino ay alam niya nga nangyayari sa bansa ay talagang nangihinayang siya bakit niya talaga sinuportahan ito si Bongbong Marcos. At ito pa mga kababayan, yung ibang bansa dumadirect kay BP Sara, no? Dumadirect ang mga foreigners, yung mga gustong mag-invest sa Pilipinas sa kay BP Sara dumadirect mga kababayan, hindi kay Marcos. Nako, ito ang malaking kakahiyan talaga ng Marcos. Grabe, no? Nakakahiya na to. Tapos may lumalabas pa mga kababayan na 80% ng mga Pilipino ay nagsasabi ng best president itong si Bongbong Marcos. Nako po, sino kaya maniniwala naman sa fake news na to? Siyempre, ang nagbabalita niyan, yung mga tanso vloggers at yung mga bayad na live stream media. Nako, hindi nyo na kami maloloko. Nako mga babayan, sige, huwag natin pahabain itong salita natin. Panoorin natin sabay-sabay itong pahayag ni Manong Chabet, no? Itong kanyang mga resibo. Nako, mag-ano kayo, ha? Abangan natin to, marami pa siyang ilalabas. Kukunti pa lang, uunti-untiin to ni Manong Chabet, baga, uunti-untiin niyang papahirapan itong si Bongbong Marcos. Ito ang maganda, suportahan natin itong pakikibaka, pakikisuporta, pagsuporta ni Manong Chabet sa katiwalian ng nangyayari sa bansa natin ngayon kasi syempre tax niya, ang daming bas niya, partas, syempre mga tax niya na binabayad sa gobyerno na uubos lang, nilulustay lang ng mga demonyong kawatan. So ganito mga babayan, kung magustuhan mo itong ating vlog at hindi ka pa naka-like mo naman dyan, at kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na kay Boy Sarsa at marami pa tayong mga bidyong ipapalabas. So ganito, tara sabay-sabay tayo panoorin to. Ang ganda nito besh, panoorin mo hanggang dulo tapos mag-comment ka. Okay, let's go! Ang latest, katatapos lang sa Madagascar, kahapon yata, tanggal na yung presidente ron. Mga kabataan lang na protesta. Sa Nepal, sinunog pa yung parliamentary building nila, pati yung asawa ng prime minister, tanggal sila, sinunog pa yata. Korea, ilang beses na nakulong ang ano. Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader, nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Dito po sa ating bansa, nagtataka ko kung bakit. Pinagpipilit nila yun, di tama. Kaya kailangan baliwalagan ang ating kababayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At itong nangyayari ngayon na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Noong araw, porsyento lang. Ngayon, ghost project. Ghost project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, huwag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyernong ito. Wala na po mangyayari, wala na po naniniwala. Sa nakikita kong survey, ang latest survey kahapon, 83% ang galit ng tao. Totoo, ang leader natin, maraming nakuha ang boto dahil nakalimutan na lahat mga nakaraan. So, bilang isa sa tumulong, humihingi ako ng pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ng ating kababayan na nakumbinsi. Humihingi ko ng pamanhin
Dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So yun po. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control. Iba-iba departamento. Kumbaga sa tawag nila na tip of the iceberg, kita mo konti, pero malaki sa loob. Kumbaga sa Dragon, nakikita natin kayo, buntot lang. Marami po yan paghilain nyo. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito. Dahil maski na marami na suggestion, narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano, na snap election. Kasi focus tayo. Palagay ko, hindi resign tayo lahat. Wala na, lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas na binoto natin? President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya tumitingin sa mga budget. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Ngayon, dalawang bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun. Iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi, graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo ng sigaw ng graft and corruption, wala po mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na si Napoles ng araw, ang dami na demanda, walang nangyari. Ang na-demanda yung ginamit nila, si Napoles. Eto na naman, yung mga lilit na inimbestiga nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuhin po natin. Mr. President, ikaw ang presidente, ikaw ang leader. Dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito. Hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, di wala kayong alam. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kaya ang suggestion ko lang noon, ang suggestion ko po, siya ang leader. Siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan para malinis, maniwala tayo lahat. Dahil kami rin sa Ilocos Norte, lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na Ghost Project, saka masama ang pagkagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako dahil akong binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. So, nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Marami po silang nakita. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserva ko yung mga iba. Papakita ko lang kung anong klase flood control. Pero sila sa Bintar, Parparoro, Bintar. Isa lang po ito, marami pa pong susunod. So since madami po kayong ebidensya doon sa Ilocos Norte Go, in case po na invite kayo ng ICI to invite kayo para maging witness or ilantad nyo yung mga ebidensya, willing po ba si Doc Chari? Willing ako. Nung sinabi ko willing ako, nagsara na eh. So, ewan ko kung bubuksan pa nila. Sabi sa iba naman. Sa iba naman, meron na naman. Tatagal na tayo dyan hanggang investigasyon na tayo habang inuubos ang pera ng kabalang bayan. Sir,
Sir, gaano kahalaga na unang imbestigahan ang Ilocos Norte na lugar mismo ng presidente? Para magkaroon ng kredibilidad ang presidente na magbintang sa mga ibang tao. Sa ngayon, si ganito, nag-aaway ng mga senador, congressman, at iba-ibang issue. So, bago ko makalimutan, gusto kong pasalamat sa isang gobernador na nakausap ko rin nung araw, gobernador ng Oriental Mindoro, Governor Bons Dolor. Kakilala ko po ito. Maraming salamat po at kayo ang sumigaw yung mga ghost project dyan sa Mindoro. Sana po mga ibang gobernador, gayahin po natin siya. Sabihin niyo po lahat ang makalukuhan nangyayari sa inyong mga lalawigan at marami pa ito. And yung mga ibang may nakakaalam, tumayo po kayo. Be brave. Isa lang ang buhay po natin. Tignan natin, wala nang kinabukasan ang ating kabataan o hindi tayo tuturo sa kanila. This is the future of our children's children. Tulungan po natin sila. Now, mag-schedule lang ang mga kabataan o yung mga mas hindi nag-aaral. Sila mag-schedule. Huwag na yung mga politician mag-schedule ng rally. Isa lang. Isa lang po rally natin. At susuportahan po natin lahat. Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis, payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Kung hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Hindi ba baka sabihin na naman na doon sa Malacanang na inciting to sedition yung para sila sabi? This is supposed to be a free country. Pwede natin sabihin lahat ang gusto natin. So, kung ang sadya nila ipagtakpan tong kalukuhan, mali po yun. Kailangan po sabihin natin, at liwanag na si mga Diskaya, 3 years, 31 billion ang binigay nila. Sino nagbigay? Yung mga powerful. Sino nagbigay? Oh, yung mga nasa Congress, kay Speaker, dalawa lang tinuturo, Speaker at saka Saldico. Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino naman ang may-ari o boss ang dalawa? Ang presidente. So si presidente naman, oy, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Ayun, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor dyan mag-resign lahat. Marami naman matitino, mga leaders, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero hindi po, ang dapat mag-resign ang presidente dahil command responsibility niya ito. Siya namumuno. Sa mga ibang countries, nagre-resign po agad yung mga leaders. Sa hiya. Yung mga iba, nagpapakamatay pa. Kung yung mga iba, mga kabataan lang recently sa Madagascar, tanggal yung Prime Minister, kabataan nag-rally, matatapang sila. Pero naniniwala ko, mas matapang ang mga Pilipino. Ipaglaban natin ang ating mga kabataan, suportahan po natin sila, dahil kinabukasan po nila ito. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita yung some standard or ghost project doon po? Isa lang ito, may darating pa. Gusto nyo ipakita ko? Okay, sir. Pakita nyo nga dito sa screen. Isa lang po ito. Ay, sige. Gusto ko muna dinawalagan yung balik nila sa akin na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaamin ko sa amin yan pero wala kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay lang pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko lang, totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano ang pondo? Liwanagin nyo nga. Ang pondo na binigay. Okay, sir. Ito. Nag-umpisa pa ito 2017. Resulta nito. Bidding po ito.
Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017, sino yung binigay? 100 million lang. O, nakuha ng Satrat, 65 billion. So, bidig po ito panalo ng Satrat. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may private. Ito, bawas po lahat to, kontrata ng Satrat. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 24 million, 54. Di wala isang million. Paano mo matatapos yung diversion road na ganun? 2021, walang pondo binigay. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala nang pondo. Paano namin tatapusin? So yan, pwede na bisika lahat. Pakukulong po lahat yung mga engineers at satra kung may kabukuhan. Yun po, banat nila sa akin, totoo, pirmado ng Public Works and Highway. Nakakuha kami in how many years? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! Yan ang nakuha namin. Ang estimate, 924 million. Nakuha namin 780. 200 million na bawas. Yan ba kalukuhan? Yan ang kulay na bidding. Oh, yun, tapos na. O, Kung na tayo ngayon sa Ilocos Norte, sir. Ilocos Norte. Yan. Ito, sa Ilocos Norte, gabi, naghahabol sila ng project ngayon. Sila, overtime. Pakita mo yung araw. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project sa Bintaro. Sa Bintar. Parparoro, sir. Parparoro, Bintar. Isa lang po ito. Marami po akong iba. Naghahabol sila, nagre-repair. Antay ba ICI bago ma-repair na po mga substandard? Pero hindi na mahabol dahil yung mga iba wala. Makita mo ang iba, marami pang mga pictures. Yan! Yan ngayon ang mga flood control nila doon. Ito, ang flood control. Parang di ba ano kasi substandard? Walang flood control. Pero may pundo yan, sir. Ah? May pundo na yan. Bayad ka. Bayad na. Ayan o, mga flood control nila. May, So, hindi na po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Ayun, maski makita nyo yan, anong gagawin natin? Huwag naman natin gawin, gago lahat ng mga Pilipino. It is the human responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. At wag na sanang antayin na mag-rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So dapat maawa ang ating Presidente sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. Suggestion ko lang yun. Kung ayaw ang taong bayan, wala tayong magagawa. Isang rason kaya ito, sir, na ayaw paimbestigahan sa Ilocos Norte kasi yung pinapakita niyong isang ebidensya sa Bintar, sir. Isa pa lang. Isa pa lang yan, sir. Isa pa lang yun. Isa pa lang. Isa pa lang lahat to. Isa pa lang lahat. Marami po. may knowledge na po ba tayo kung sino ilan yung magkano yung amount niyang flood control net and sino yung contractor? Baka may diskaya. Meron, Diskaya. Si Diskaya, ang binigay sa kanya within 3 years term ni President Marcos, 31 billion. Kami siyam na taon na, wala pa 1 billion. So, 31 billion. Paano nagkaroon si Diskaya ng... Ginamit lang siya. Binigyan ng pondo. Tapos, namorsyento sila. At sino mga gumawa? Yun lang ikukulong. Hindi, yung utak.
Kung hindi, tuloy-tuloy po ito. Dapat yung utak, dapat sinong responsible. Kako nga, may mga testigo na yung mga public roads and highways mismo na tiga-kolekta, diadala kay speaker at saka si Sardico. Saan naman diadala ni Sardico? Imposible naman kasi siya lang. May mas mataas doon. So kung hindi alam ang presidente, sino, kung hindi alam ang presidente, sino ang, saan napunta yung pera? Sir, Hindi nila magagawa ito kung hindi walang powerful na nag-approve. kumbaga sir, sinasabi nyo na si Presidente Bongbong Marcos ang utak, mastermind, yung corruption na nangyayari ngayon. Well, hindi natin sabihin yan dahil sabihin nila. Iba na naman sasabihin. Pero kanino itong Pilipinas? Kaila Bongbong Marcos na siya presidente. Kumbaga sa bahay, siya ang father sa pamilya. Sinong bibintangan mo? Yung mga naglilingkod sa iyo. Ngayon, binibintangan lahat yung mga kalyado na lahat. Huwag lang umabot sa kanya. Ang liwanag po, maliwanag pa sa buwan. Huwag po tayo palinlang. It is his command responsibility. In other countries, ulitin ko, nagre-resign agad sa hiya. So dito po, ang only solution, mag-resign ang ating presidente, supreme sacrifice, para mas madali mag-imbestiga. Dahil sa ngayon, hindi ako naniniwala na lahat ng sinasabi nila na iba ang utak nito. Sir, sa mga interview nyo, sinasabi nyo na hindi siya presidente kung wala kayong tulong sa kanya. Totoo yun. Oo, sir. Anong tingin nyo, sir? Mahilig ba siyang gumamit ng mga tao, si presidente? Sabi siya, kamag-anak nila nagsabi sa akin, sinabi ko na noon, Manong, they are just using, gagamitin ka lang. Nung inibita ko ni Amy Marcos, pwede kayo magtanong kay Senator Amy Marcos. Siya nag-imbita sa akin. Manong, pwede natin tulungan si BBM maging Vice President dahil dinaya lang. Tawagin mo muna ang mga leaders sa North at kausapin ko sila ako. Tatawagin ko, pero gamitin ko pangalan mo dahil ikaw ang presidente ng Mayor's League. Sige, ikaw. Dumating naman mga leaders, governors, congressmen, mayors. This is exact word ni Amy. Thank you for coming so that we can help BBM for his vice presidential election. Vice president lang gusto. But Manong Chavit is a plan. Manong, can you tell us your plan? Well, kako, kung pupunta ka dyan sa vice president, marami ka mga kalaban, maraming issue sa iyo dyan. So, presidente muna. At that time, walang tatalo kay Inday Sara. At committed na kami lahat. Mayors, ako, and all the mayors are committed kay Inday Sara. Mag-file tayo for president muna. Tapos, kung mag-file si Inday Sara, atras ka, I have the leverage to talk to Inday Sara na ikaw ang vice president candidate, protected ka na. Palakpakan lang sila. Sabi ni Vivian, thank you Manong. Wala siyang ibang ginamit, kundi yung mga plano namin, ginamit lahat. Ako unang tumulong financially. So, the rest is history. So, nakikiusap po ako, nagsasabi lang po ako ng totoo. Kung ikulong nila ako, wala po ang magagawa. Pero wag po tayong matakot, mga kababayan, dahil future ang ating mga anak at anak ng mga susunod na henerasyon. Pagpakawala niyo ito, magiging masamang president. So, tulong-tulong po tayo. Marami pong suggestion sa Senate, but I will stick to my suggestion. Si Presidente ang mananagot nito dahil siya ang Presidente. Command responsibilidad niya ito. Siya ang namumuno sa ating bansa. Alam niya lahat to.
Kung di niya alam, anong kwenta siyang presidente? Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, go. Isa pa. Kaya daw galit po kayo kay President kasi hindi daw po kayo napagbigyan na ipwesto. Totoo po ba yun, Dok? Totoo yun, pero wala yun. Hindi ko inihindayan. We can survive. Totoo yun. Natural lang yun. Nag-recommend ako, ayaw, di okay lang. Antay ka, antay. Hanggang 3 taon pinag-antay, hanggang antay Marcos ako. Natural lang yan. Sir, ano na yun? Kasalanan din nila. Binarnihan ako. Gagamitin ka lang. Totoo nga, ginamit na ako. Pero may pinangako sa inyo, abog na pwesto. Palagi. Very promising couple. They're very promising couple. Marami pa yung pero tatagal na tayo. Sir, ano nang reaksyon ng mga sinasakupan niyo sa Governors League, Mayor's League, Councilors League dahil kayo yung isa sa nagpanalo kay Presidente Bongbong at ngayon sir nananawagan para sa kanyang pagbibitiw. Ano lang yung reaksyon niyo? Unang-una, humingi ko ng paumanhin sa mga Councilors League, especially Councilors League, Mayor's League, Governors League, at ang mga taong bayan na nakumbinsi. Pasensya na po at para ako nabudol tayo lahat. Okay. Sir, yung panawagan nyo na mag-speak out, especially yung mga kabataan sa future nila to, I think yung simbahan natin, merong organized na parang pandemic, magpupusap sila against corruption. And sa, Well, against corruption lang yan. Sino corruption? Hindi mo maubos yan. Kailangan tanggalin mo yung power. Yung power mo na nagpro-protect ito, mga graft and corruption. As simple as that. Okay. Hindi na kailangan tanggalin nyo lahat. Kaya nyo lahat, magtanggal. Magaganda ang mga batas natin, pero implementasyon, walang kwenta po. Sir, sa Ang mga maliliit na tao lang nakukulong. sa nabuo ng ICI, President Marcos, sir, may mga kredibilidad ba sila, sir, sa pag-imbestiga ng mga Mababait lahat yan. Si Mayor Magalong umalis na, alam niyang walang mangyayari. Dahil walang power. Pero honest, yung mga, ewan ko lang, the result will decide kung sinong tao itong mga ito. Malalaman natin lahat. Dok, ano masasabi niyo? Sinasabi ng mga tao na BDS na daw po kayo. BDS. Hindi ko alam kung anong DDS eh. Yung supported daw ng LCS lang. Supported daw ng Duterte. Wala akong alam sa DDS. Hindi ko alam nga yung issue yan, DDS eh. Hanggang sa LCS lang ako. So, sir, you find out na yung example sa Bintar na anomalya sa Ilocos Norte. So, ano nga saan na mga kababayan natin nilalabas ko siya? Marami po ba? Ang sabi sa akin, marami. Kaya nakikiusap ako, hindi na ako dahil sinasabi nila, ginagawa ko lang ito, galit ako sa kanila. Hindi naman. Yun na, sinabi ko walang pumupunta Walang naglalabas. Di, anong gagawin ko? Kailangan gawin ko para may maglabas. Takot lahat sila maglabas. Walang pumupunta ron. Nagtataka ako ICI kung bakit hindi sila pumunta sa Ilocos Norte. Unahin po nyo, tapos kami dito sa Ilocos Norte, magkakatabi lang po kami. ito na siguro magiging rason, sir, na investigahan ng Ilocos Norte pag sa ipinalabas niyo po na anomalyang project sa Bintar, sir. Well, I hope na ituloy na nila dahil may pinakita na ako. To prove na hindi totoo ito, kailangan pumunta sila doon. At least may point na, sir, na possible na mayroon din mga ganyan sa Ilocos Possible. Norte. Okay, sabihin natin possible. Oh. Pero pictures and video Don't lie. don't lie. Okay. Sir, kalpasan na tuition, napatin sa balik na topic, sir. Yes. Apresyaron daw. Meron po yung mga nag-appreciate sa inyo kasi wala kayo sa position, hindi kayo politiko. Tumulong po kayo. Isa po kayo sa malaking may tulong sa province of Ilocos Sur. Yung mga tumulong tayo sa biktima ng bagyo at lindol, sir. Kumusta po yung pagtulong natin, sir? Well, maganda naman at pasalamat ng mga local officials sa Bicol,
Saan sa Bicol? Masbate. Masbate. Galing yun doon ang mga portable hospital namin, portable kitchen. Then tumuloy sila sa, hindi lang sa Bugo, other towns na naapektuhan ng mga lindol. Umikot-ikot sila, ilang araw sila ron. Mahigit sa linggo, pagod na po yung mga doctors namin doon. So pinauwi ko na sila. Dahil kailangan din ni Governor Jerry yung mga ibang doctors dito din. At gusto ko pong ipaalam sa inyo lahat na ang Ilocos Sur po is one of the few na we have 8 hospitals, government hospitals, libre po lahat. Sa Ilocos Norte, hindi yata libre. Pero sa Ilocos Sur, libre po lahat. And other places. Okay. Nagpapatuloy pa din, sir, yung tulong nyo doon sa mga ibang napektuhan? Tuloy-tuloy po ba? Kung may mga kalamidad, tuloy-tuloy. Mas hindi nga. Kasi wala nga, nagpapadala kami. Okay. Basta may nag-request, nagpapadala po kami. Sir, ito po yung viral na panawagan nyo sa mga Pilipino. Yung kung may kailangan ng tulong po. Mga disaster na mangyari sa inyo, please don't hesitate to call the provincial government of Ilocos Sur through Governor Jerry para makatulong po kami. So, ulitin ko po, marami kaming hospital, marami kaming mobile hospital, 6. Meron kaming 6 na portable kitchen, pwede mong pakain pag may disaster. Tawagan niyo po kami at nakahanda po ang lalawigan ng Ilocos Sur tumulong sa ating bansa. Maraming salamat po. Ako ay nag-aabulong, hindi ako tinutulungan ni Governor Jerry. So, sir, nagpakain pa kayo, sir, ha? Ano pa kayo? Tuloy-tuloy. Aros kaldo yun, hindi ito isupas. Aros kaldo. Okay. Sir, yung napatay yung Chavin Coliseum dito sa lalawigan natin, yan ay dedication natin sa mga dito sa RA 7171 na nagawa nyo po. Sir, may mga parating na mga national event. Like bukas, PBA, nandyan na. May plano po kayo na mag-invite din para yung mga international event, sir? Yeah, eventually, yan na infrastructure na yan ang matagal lang asam-asam ko na magkaroon tayo para makaibita tayo international. Tsak yun, naghahanap na kami ngayon mga international na ilalabas natin to attract tourists at makakatulong sa ating lalawigan. Kasama na rin ang mga kapitbahay natin probinsya dito sa Region 1. Okay. So, from PBA, baka next year, baka NBA na. Yung po na, sir, NBA. Pero subukan natin. Mahirap pa ako, pero siguro mga K-pop dancer muna. Yes, yun inabangan nila, sir. Para mag-enjoy From Korea. Okay. Sir, mag-enjoy ka sa Okay. isang tanong. So, Doc, may lumalabas na single daw kayo ngayon at naghahanap po kayo ng asawa. Yun, totoo yun. Totoo yun. Talagang binata na ako, byudo na ako. Matagal na akong byudo. Talaga naghahanap ako dahil kailangan naman may mag-alaga sa akin. So talaga naghahanap ako. Ano po yung Ano po yung qualifications? Qualifications lang. Simple lang, basta mabait, okay. Mabait. Mabait lang, okay. At maganda, sir, maganda. Yes, maganda. Naman may issue. Kataptaman lang. Doc, may issue. Mahirap yung maganda, marami kang kaagaw eh. Sir, issue po, Doc. Sir, Artista na bata. After Rian Hindi naman. Santos, Baka ako na mag-alaga nung bata. after Rian Santos, sir, meron na naman si Jillian Ward. Hindi totoo yun. Kawawa naman yung bata. Dahil, hindi totoo yun. Sir, balitang dami nag-apply ngayon sa messenger ninyo, sa page po ninyo, Paghanap ng na asawa. maging caretaker ninyo, sir, pagtanda nyo. Meron na po ba kayo napili, sir? Wala pa. Or open pa po ang mag-apply? Open. Oo. Pati LGBT. Wow. Okay. So, sir, sa sandali ito, maraming salamat, sir, at may sabihin po kayo sa ating mga kababayan sa entire world, sir, please. Maraming salamat po. Kung pakinggan niyo mabuti, tumutulong na ako kay President Marcos. Para magkaroon siya ng credibility, unahin niya yung probinsya niya. So yun lang pakiusap ko, walang pumapansin. Kaya ako nilabas ito. Na kung nagkasala ko ngayon, wala akong magawa dahil we have to do this dahil kinabukasan na po ang ating mga kabataan to.
Kaya wag kayong matakot ang mga kabataan. Alam ko matatapang kayo. Pero we should coordinate, we should move as one. Kayo mag-schedule, wag yung mga politician. Ang isang rally lang kung ayaw magbitaw ang presidente natin. Pag-rally tayo, pagdasal natin, makiusap tayo sa kanya to have a supreme sacrifice for the sake of the future of our children. Dahil sinabi ko na nga, itong issue ito, nasa kanya yan. Para itong gobyerno natin ngayon, masisan na, dami ng issue. Iba-iba, hindi lang flood control. May hindi na naman ako, hindi ko na sabihin baka may divert. Ang taktika nila ngayon, hindi na divert. Ito, imbestiga mo na, imbestiga. Wala na, hindi na abot sa mastermind. So, sino namamahala itong gobyerno natin? Isa lang, President Marcos. Kung gabaga sa gobyerno, isang sasakyan, pa-repair mo man, pa-overhaul mo, pag pinandar mo, atras na. Hindi na abante. Wala na po tayong kinabukasan, wala nang progress. Ang tawag dyan, retrogress or pabalik-taran ng progress. So, hindi na po pwede, Mr. President, mag-unite pilit. Wala na pong naniniwala sa inyo, 18% na lang ang naniniwala. So maawa po kayo sa ating mga kababayan, especially for the future of our children. May mga anak din kayo. So wag nyo lang antayin, magalit pa ang tao. So yun lang po. At yung mga bumabahan naman sa akin, okay lang. Pero magpakatotoo kayo para paniwala kayong tao. Lahat yung sinabi nyo, walang katotohanan. Public holiday, sinagot ko na. Pag-aari namin, pinagbitaw ko lang lahat ng anak ko. Hindi ko alam, yung isang anak ko, sinangla pala, humiram ng pera, ginamit, nilagay ang pangalan niya. Kaya nanto. Pero, maski nandiyan sila, wala namang masama dahil public works and highways ang kontrata. So, marami po ibibintang sa akin, pero lahat wala pong katotohanan. Kaya yung sinabi ko, I'm willing to go to jail kung totoo lahat yung mga kasinungalingan na panira sa akin. Yun ang gawain mga attack dog, yung mga ulol na aso. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat.
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.